Akala ko gagaling si Jello. Akala ko magaling na pagbalik namin. Patay na pala. Ano lang akong sa action ni Doc kanina. Today, the online animal community is in shock and outrage after a heartbreaking story went viral. A fur mom brought her healthy and treatable cat named Jello to a vet clinic, only to find out later that her beloved pet was euthanized without her clear consent. Hindi niya alam na ang iniisip niyang gagawin ay panggagamot lang. Ang nangyari pala, tinurukan na ng pang-euthanasia. At ang mas masakit, ang fur mom mismo ang sumagot ng opo sa tanong na, sure na ba kayo, nang hindi ipinapaliwanag ng doktor kung ano talaga ang ituturok. Uunahan mo ako ng ganong style? Na parang ikaw pa ang victim? Hindi ko akalain. Sayang, hindi ko na video yung pag-ano mo. Wala na. Oh, hindi ko sinabing masama kayo, pero kapabayaan nyo yun. Hindi nyo ginusto, pero kapabayaan nyo. Oo. Hindi nyo ginusto pero kapabayaan nyo yan. Parang kayo pa ang biktima. Sa post ng fur parent, makikita siyang umiiyak habang yakap ang malamig na katawan ni Jello. May screen recordings pa siya ng conversation nila with the vet clinic at ang huling larawan ng pusa. Ang akala niya ay sedation lang, pampatulog para gamutin. Pero ang nangyari, tulog na pala at hindi na magigising. Gagawa tayo ng ano? Oo! Natural lang yung sa amin. Pero ikaw, wala kang karapatang magdabog diyan at mag-ano. Natural lang yun sa nararamdam namin, sa kapabayaan mo. Alam kong hindi mo ginusto, hindi ka masamang tao. Alam ko yun. Dahil hindi mo aanin ng ganitong trabaho kung masama kang tao. Kung gugustuhin mo yung mga ganong sitwasyon, pero kapabayaan mo yun. Sabi niya sa post, dinala ko si Jello para gumaling, pero ang nangyari tinurukan siya ng pampatulog na hindi na magigising. Hindi muna ako pinaliwanagan kung ano yung ituturok. Akala ko pampatulog lang habang gagamutin. Hindi ko alam na papatayin na pala. Oo. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi ko kaya. Kung hindi mo ako ginanong kanina, baka sakali ba magkaayos tayo. Hindi mo yun. Jello reportedly had a condition commonly known as singaw, treatable, manageable, at hindi naman terminal. Kaya lalo pang nagdududa ang netizens. Bakit hindi ipinaliwanag? Bakit hindi sinabi na may ibang options? At higit sa lahat, bakit walang pinapirma na consent, walang waiver, walang written agreement? In standard veterinary practice, lalo na kapag life-ending procedures tulad ng euthanasia, dapat may malinaw at kumpletong paliwanag. Dapat malinaw ang diagnosis. Dapat ipapakita ang treatment options, prognosis, at risks. At pinaka-importante sa lahat, dapat may written and signed consent from the pet owner. Hindi lang verbal, hindi lang quote na sure na po kayo. Kasi kapag buhay ang pinag-uusapan, hindi pwedeng assumption, hindi pwedeng ipagpalagay. Kailangan malinaw, kailangan documented. Kung walang informed consent, walang firm diagnosis na terminal, at walang proof ng medical necessity, maaaring maging liable ang vet. Pwede siyang kasuhan administratively, civilly, at maharap sa professional sanctions depende sa investigation. Kasi euthanasia is a final decision. Dapat ito pinag-uusapan ng mahinahon, hindi minamadali. Dapat may pahintulot na malinaw at pirma, hindi lang yes na hindi man lang ipinaliwanag ang tanong. Dito pumapasok ang malaking aral para sa ating lahat na fur parents. Hindi porket sinabi ng vet na, ito na ba, ay dapat agad mag-yes. Lagi nating tanungin, para saan ang injection? Ano ang gamot? Ano ang magiging effect? Kung may sakit ang alaga, dapat tanungin, ito ba ay treatable? May ibang option ba? Ano ang plan kung hindi gumana? Kung may gagawing risky procedure, huwag magpauto sa verbal explanation lang. Huwag mahiyang mag-request ng consent form. Huwag matakot magtanong. Our pets depend on us for their voice. Kung hindi tayo magtatanong, sino pa? Ano, malapit. Doon siya.
Isa pa, klinika o vet man yan, dapat may transparency. Walang rush, walang assumption. Responsibilidad nilang magpaliwanag sa paraan na maiintindihan ng pet owner. Hindi medical jargon lang, hindi shortcut. Kung may life-ending decision, dapat detalyado, documented at pinag-uusapan ng maayos. Hindi biglaan, hindi basta injectable na hindi mo alam ang laman. Ang nangyari kay Jello ay hindi lang simpleng miscommunication. Ito ay isang napakasakit na pagkawala na maaaring naiwasan kung may tamang paliwanag, tamang proseso at tamang consent. Hindi lang puso ang nadurog dito. Nawalan ng buhay ang isang pusa na dinala sa vet para gumaling, hindi para matapos ang buhay.